Bago natin simulan ang videong ito, may ibabahagi po akong maikling istorya na tungkol po sa politika at suliraning panlipunan. At sana po magustuhan nyo po ang maikling istorya o maikling video na ito. At i-start na po natin. Ito. 4,000 to. Ipamahagi mo to sa inyong barangay. Wow, Mayor! 4,000 para sa mga kabarangay natin. Ang bait niyo po! Walang anuman. Basta, makakatulong tayo para sa ating barangay. Okay ba? Opo. Okay na po to. Maraming salamat po. Sige. Mauna na ako. Bye. Thank you po. 4,000. Siguro, akin na yung 1,000 dito. At ito na yung ayuda nila. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay binigyan tayo ni Mayor ng 3,000 para sa ating mga kabarangay. Kayo na bahala maghati-hati rito at ipamahagi sa ating mga kabarangay. Wow, salamat Kapitan ha. Kami na po bahala dito. 3,000. Nako. Mga kaibigan. Ito 3,000. Kuhain na natin yung 2,000 dito. At ipamigay na natin to sa mga kabarangay natin. Kayo na bahala dito. Yung iba at yung mga kabarangay natin ay bigyan nyo na ng magiging ayuda nila. Siguraduhin lahat ay makakakuha para dito, okay? Ako na bahala dito, boss. May papamigay natin to maayos. Ito sa last na pipila dito. Isang magandang araw, hapon at gabi sa inyo, Binibining Relota. Ako nga po pala si Jamir P. Domingo. At pag-uusapan po natin ang paksang suliraning panlipunan. Karamihan sa atin ay naghihirap na. Sa panahon ngayon, tumataas ng presyo ng bilihin, mababang pagsahod, hindi pantay na pagbayad ng buwis, at marami pang iba na nakakaapekto sa ating ekonomiya. Ito ay dahil sa pinakamalalang suliraning na pwedeng maharap ng isang bansa. Ito ay tinatawag na korupsyon. Nakita nyo naman sa video, istorya na ang mga opisyal ay pinagpasapasahan at pinagnakawan ang pondo o pera na inilaan para sa kababayan. Ngunit, paunti ng paunti ito hanggang sa naging delata ang ayuda ng mga tao. Siyempre, para sa akin, mahirap to eh. Dahil nakakaapekto to sa komunidad o sa isang lipunan. Kaya tayo ay nababaon sa utang. Inilalaan ng mga gobyerno o opisyal sa kanilang pansariling interes lamang ito. Nakakaapekto ito sa taong publiko sapagkat mas naghihirap na nga ang mga tao para lang may pangtustos sila para sa pang-araw-araw, pero wala. Mas pipili nilang abusuhin at mananatiling bulag ang mga Pilipino sa matatamis na salita ng mga gobyerno. Gaya nga po ng sabi nyo, Binibining Relota,
naroroon pa rin sila sa kanilang kinaroroonan. Ang nakaranas na mapait, inabuso, at naghirap. Nandun pa rin sila sa parte na kung saan ay ganun pa rin ang sistema. Mananatili na lang ba talagang bulag ang mga Pilipino, at habang ang mga kabataan ay mas namumulat sa realidad na meron tayo ngayon. Hindi pinaniniwalaan ng mga matatanda dahil mas alam nila ang nangyayari kaysa sa mga kabataan. Pero hindi naman totoo yun, di ba? Bilang isang kabataan na magiging pag-asa ng bayan, dapat natin maobserba kung ano nga ba ang nangyayari sa loob at labas ng pamahalaan. Mamulat tayo sa mga pinipiling uupo bilang leader ng bansa. Tayo ay nagpautos sa isang presidente na akala natin ay magiging golden age na uli ang Pinas. 20 pesos na bigas, naglaho parang bula. Pero, di naman matatapos rito yun kung aabusuin lang nila tayo. Kung alam natin sa sarili natin na hindi karapat dapat sila na umupo bilang leader, maging maalam kung sino ang dapat bobotohin sa eleksyon. Sa atin rin nakasalalay ang perlas ng sinilangan. Muli, ako nga po pala si Jamer P. Domingo ng STEM 102, at pinag-usapan na po natin ang paksang suliraning panlipunan. Maraming salamat po.